Na-experience na ito, nagtitipid ka, nag-iipon ka, pero hanggang ngayon, wala pa rin nangyayari. Nako, baka hindi mo alam yung 4 na maling akala na nagpapahirap po sa ating buhay. Kung gusto mo malaman, tapusin mo tong video na ito. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Chinky Tan, your pambansang wealth coach. Sa araw na ito, pag-uusapan po natin yung 4 na maling akala na hindi natin alam. Kaya naghihirap pa rin po tayo. Alam mo, meron nga sabihin maraming tao-tao ang namamatay sa maling akala. At ayaw po natin maging biktima po nito, lalo na pagdating po sa pananalapi. Kaya ang gusto ko po i-share po sa inyo itong 4 na ito. Kumuha na kayong papel at ng ballpen at umpisa na natin sa pinakauna. Ang unang maling akala po ay ganito. Basta malaking income, malaki savings. Alam mo, kung ganito po ang ating mindset, malaki kita o malaki ang ating magiging savings, in reality po, hindi po totoo yan. Bakit po? Sa reality, ang reality the more you make, the more you spend. Kung mas malaki ang kita, mas malaki ang ginagastos. Tama o mali? Ako, I always tell people, it's not how much money you make it's how much money you save or you keep. Kahit kumita ka ng 100,000 naman, kung ang lifestyle mo 120, ubus ka, wala kang ipon. Kaya tanungin mo, ano ang dapat na percentage na nasa-save mo para ikaw ay makapag-umpisa? Diba, ang kadalasang problema po natin kasi nga ang lakas nating gumastos na hindi natin napapansin na ang laki na natin talagang gumastos. Kasi minsan nga ang mindset natin, may pera naman ako papasok Kaya ngayon yung problema. Parati tayo nagko-complain about inflation pero hindi tayo nagko-complain about our lifestyle inflation. Nagigets nyo? That's maling akala number 1. Malaking kita, malaking ipon. Hindi totoo yan. Number 2. Ito number 2 Maari na nakapagpapahirap po sa atin. Yung emergency fund myth. Ano ibig sabihin niyan, Chinky? Emergency fund. Di ba sinasabi mo, kailangan mag-emergency fund kami? More or less, ang alam po natin, at least 3 to 6 months. Everybody say 3 to 6 months. Ano ibig sabihin ng 3 to 6 months? Magpondo ka ng 3 buwan hanggang 6 na buwan ng iyong monthly na gastusin. Okay, para ikaw ay maging stress-free. Yes, maganda siyang umpisa, pero hindi siya dapat tumagal doon. Again, ulitin ko magandang umpisa. That should be our initial goal, but that should be not the end goal. The end goal, the more the better. Opo, bakit po? Sa panahon po ngayon, marami na pong talagang hindi natin alam, di ba? It will be better and healthier. Kaya yung tatanungin ko, ano mas magandang emergency fund? 3 months, 6 months, 12 months? Tanungin ko kayo, 3, 6, or 12 months? Pakisagot sa comment section. Definitely, the more the better, 12 months. Bakit po? Just in case na may mangyari, di ba, sa finances mo, kahit di ka kumita ng 12 buwan o 1 taon, buhay ka, hindi ka may stress. At in 12 months, you will have enough time for you to recover, find a business opportunity, find a new job para ikaw ay makapag-build ulit. Agree? Kaya nga po, the more the better. Yun po, wag po tayo maninatili sa 3 to 6 months. Pag habang kumikita, pondohan mo pa ang iyong emergency fund. Let's go to number 3. Pero bago tayo mag number 3, kamustahin muna natin si Lady from Korea. Lady L, 7194. At syempre naman kay Nitoy Ibanez ulit. At the same time, syempre si Cecil Gaudan. Maraming salamat po. Let's go to number 3. Alam mo, pag tayo nagigipit na, magbawas ng malaking gastos. Magbawas lang tayo. Okay na tayo. Cut down of expenses. Yes, I'm an advocate of cutting down of expenses. Yung tinatawag natin, tanggalin muna natin yung mga hindi kailangan. Stick muna tayo sa necessities. Tama po siya. However, hindi ka dapat tumigil sa pagbabawas lang. Bakit, Chinky? Hindi ako tutigil sa pagbabawas. Kasi kung magbabawas ka lang, may limitation ng pagbabawas. Hindi mo pwedeng bawasan ang pagbayad mo ng kuryente. Hindi mo pwedeng cut ng kuryente mo, hindi mo na pwedeng cut ng tubig mo, hindi na kayo kakain, mamamatay po tayo. Tama o mali? Meron pa rin tayong bills, may necessities pa po tayo. Ang pagbabawas po ay short term lang po yan. Gusto nyo magkaroon ng long-term impact sa finance nyo para mawala na yung financial stress? Yes or no? Type yes kung kayo ay nag-agree. Type yes kung gusto nyo malaman. Ang tamang diskarte, hindi lang siya bawas. Dapat sabayan niya. Pagbawas mo, dagdag. Okay? Bawas, dagdag. Bawas, dagdag method. Bawasan ang mga unnecessary gastos o malalaking magastos. Dapat dagdagan po natin ang ating kita. Bakit? Ang pagbabawas may limit. Ang dagdag kita, walang limit. Dito, di ba nagigets nyo? Mas maganda po yan na sabay. Nagbabawas ka,
nagdadagdag ka. Grabe, di ba? Let's go to myth number 4. Kung bakit medyo hirap po tayo pagdating sa pera. Mindset kasi ng iba. One formula fits all when it comes to budgeting. Isang formula lang yan. O dapat gayahin ko yung 50-30-20. 50-30-20 rule. Like for example, 20% saving, 30% investment, 50%. O dapat yan ang gawin ko. O 10-20-70, kahit ano. Yan ang gagayahin nyo. Alam mo, pag ginahin niya yan, hindi siya mag-work. Ask me why. Mag-work yan probably sa ibang tao, pero hindi yan mag-work sa'yo. As a matter of fact, my personal rule when it comes to budgeting, when I was starting, when I was young, 50-25-25, 50% savings, 25% business, 25% I can spend. Kung yan ang gagamitin mo ng formula ko, gagamitin mo, alam mo, araw-araw, anong kakainin mo? Skyflakes, malutong, kahit anong ipatong. Dapat, pagdating po sa budgeting at pagmamanage ng finance, wala po siyang formula. It depends on your ability and capability. So, kung kaya mo lang 5%, 5% ka muna savings, 5% investing, 90% spending. As your income increases, anong gagawin mo? Diba, i-increase mo yung savings and investing mo, gawin mo ng 5, 10, 85, 10, 10, 80, 10, 20, 70. So, habang tumataas ang income mo, tumataas ang saving and investing mo. Start ka muna sa pinakamababa. Agree? Huwag kang bumase at huwag kang lumevel up at sumabay ka sa mga taong ika nga matagal na pong ginagawa to. Kaya nga kung makikita nyo tong apat na ito, napakasimple pero yun nga, nabubudol po tayo. Ano yung maling akala? Malaking income, malaking ipon. Sa totoo lang hindi. Kahit malaking income, malaking gastos, mubos pa rin. Number 2, enough na yung 3 to 6 months na emergency funds. Hindi. The more the better. Number 3, ay kailangan magbawas ng malaking gastos. No, kahit magbawas ka, pag walang dumadagdag ng income, forever trap ka. Number 4, one size fit all na budgeting. Walang rule pagdating sa budgeting. Kaya nga sa apat na rule na ito, apat na myth, sa palagay mo, saan ka nagkakamali? Saan ka napaniwala na mali? Pakitype na lang sa comment section at pag-usapan po natin to para mas lalo pa tayong matuto. Sana nakatulong tong episode na ito at naliwanagan po kayo na kailangan po tama ang ating financial mindset, tama lang ating financial execution to get a good financial result. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.